Magandang umaga po sa bawat isa at maligayang araw ng Panginoon. For our message this morning, ay buksan po natin ang ating mga Biblia sa Matthew chapter 5 verse 4. So Matthew chapter 5 verse 4. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Mapalad ang mga nahahapis sapagkat sila ay aaliwin. Tayo po ay manalangin, pagkatiwala natin sa Panginoon ang kanyang salita. Ama naming Diyos, ang inyong mga salita ay makapangyarihan. Ito po ay epektibo, Panginoon, na ginagawa ang layunin nito sa kapahayagan ng inyong mga salita. Panginoon, hiling namin na sa pakikinig namin ng inyong mga salita, may your Holy Spirit illumine us, may your Holy Spirit fill us, and ang inyong mga salita ay magdulot, Panginoon, ng pagbabago sa amin, patuloy na paalala at pagpapalakas bilang mga lingkod po ninyo. May you be glorified sa aming kalagitnaan even as we preach and hear your holy word. In Jesus' name we pray. Amen. Wait lang po, ayusin ko lang. So, ang mundo ay nagsasabi na ang kasiyahan ay matatagpuan sa pag-overcome sa mga sakit at pagdurusa. Totoo na yung pag-iwas sa mga sakit sa buhay ay maaaring magbigay ng kasiyahan sa tao, ngunit ang mga bagay na yon ay panandalian lamang at sa katagalan, ito ay magdadagdag lamang sa misery na nararanasan ng tao. Ang hanapin ng kasiyahan sa mundo, ang sabihin na ang kasiyahan ay matatagpuan sa pagtatagumpay sa mga sakuna at mga problema sa buhay ay panlilinlang ng kasalanan. Dahil ang kasalanan ay laging nag-aalok ng kasiyahan, ngunit sa dulo, ito ay kalungkutan. Well, sa kabila nito, ang Beatitudes ay nagsasabi na kung gusto mo talagang maging masaya, ay ito yung daan. Sila at sila lamang yung tunay na mga masaya. Well, bago tayo tumungo sa ating text, ay let us first consider some general principles na matututunan natin dito sa Beatitudes. Una, ang lahat ng Kristiyano ay dapat maging ganito dahil ang Beatitudes ay description ng bawat isang mananampalataya. Ang ibig sabihin, kung ikaw ay Kristiyano at nananampalataya kay Kristo, ang Beatitudes ay description kung ano ka. Ito na yung bagong identity mo nung ikaw ay inilipat mula sa kaharian ng kadiliman patungo sa kaharian ng liwanag. Halimbawa, hindi ka inilalarawan bilang mapagmataas, ngunit ikaw na ay dukha sa espiritu at mapagpakumbaba. Pangalawa, yung lahat ng binanggit na mapalad dito ay dapat nagmamanifest sa bawat isang Kristiyano. Ito ay hindi lamang para sa lahat ng Kristiyano, ngunit ito dapat ay nakikita sa bawat buhay ng bawat Kristiyano. So, ibig sabihin, hindi ka lamang dukha sa espiritu, bagkus ikaw din ay nahahapis, mapagpakumbaba, nagugutom at nauuhaw sa katwiran, mahabagin, may malinis na puso, mapagpayapa, at inuusig dahil sa katuwiran. Marahil nakikita natin ang ibang Beatitudes ay mas nagmamanifest sa iba kaysa sa atin dahil sa ating remaining sins, ngunit ang katotohanan na sinasabi ng Panginoong Jesucristo dito, it should manifest to all believers.
It should be seen in the way we live as believers of Christ. So yung pangatlo, yung mga description dito ay hindi tumutukoy sa tinatawag nating natural tendency. Ang lahat ng mapalad dito na binanggit ng Panginoong Hesus ay nagkaroon sa isang mananampalataya dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Totoo na mayroong ka makikita na sabihin nating likas sa Kanya yung pagiging mapagpakumbaba. Ngunit yung tinutukoy ng Panginoon dito ay spiritual na pagpapakumbaba. Ito ay nilikha ng banal na espiritu sa isang mananampalataya noong siya ay naging Kristiyano. Well, sa huli, hindi lamang ito description ng isang mananampalataya, ngunit ito din ay pagkakaiba sa pagitan ng Kristiyano at ng hindi Kristiyano. Halimbawa, kung ang ina-admire ng hindi mananampalataya ay maging malakas at makilala, ngunit yung isang mananampalataya, ang kanyang ina-admire ay maging dukha sa espiritu. Ang ninanais niya ay magpakumbaba. Kung ang hinahanap ng hindi mananampalataya ay kayamanan, pera, status at katagumpayan sa mundong ito, ang mananampalataya ay, ang hinahanap niya ay mapunan yung kanyang kagutuman sa katuwiran at yung kanyang kauhawan sa katuwiran. Well, maganda na i-define din muna natin kung ano yung ibig sabihin ng salitang blessed bilang paalala. Ang salitang blessed sa Greek ay, which is very familiar sa karamihan sa atin, ay makarios, which means happy or joyful. Well, to be blessed in the Bible means to be approved and favored by God. At to be blessed, ito ay hindi tungkol sa pansamantalang damdamin, kundi tungkol sa isang malalim at matatag na kalagayan ng kaluluwa dahil sa relasyon ng isang tao sa Diyos. Hindi lamang siya masaya dahil madalas ang kasiyahan ay nakadepende sa mga magagandang nangyayari sa ating buhay, sa kaaliwan o katagumpayan. Ngunit ang pagiging mapalad ay maaaring magalak, maaaring maging masaya sa gitna ng paghihirap dahil ito ay nakabatay sa pangako ng Diyos at hindi sa ating nararamdaman o sa mga pangyayari sa ating buhay. So ang mapalad ay recipients na ng biyaya ng Diyos, kabilang sa kanyang kaharian, at ang tinutungong landas ay walang hanggang kaligayahan. So ang bawat beatitude na binanggit dito ay nagpapahayag ng isang grupo ng mga tao na bagamat karaniwang itinuturing na nagdurusa, sila yung totoong pinagpala. Sila yung mga totoong mapalad. Hindi nila kailangang gumawa ng anuman upang matamo ang mga pagpapala na ito. Dito ay ipinahayag lamang ni Jesus na sila ay mapalad na. Well, ano ang tanong ay ano ang pagpapala na mayroon sila? Makikita natin yan sa bawat beatitudes na binanggit dito. Ang pagpapala na tatamasahin nila ay nagtataglay ng mga katangian na binanggit ng Panginoon dito. Sila ay mapalad because they possess the kingdom of heaven and they inherit the earth. Ang mga nahahapis ay inaaliw at ang mga nagugutom ay nabubusog. Sila ay nakakatanggap ng habag. Nakikita ng Diyos o nakikita nila ang Diyos at tinawag ng mga anak ng Diyos. Well, siguro next question is, ito bang mga blessing na ito ay future or present blessing? Ito ba ay pagpapala na matatanggap pa lang natin o pagpapala na mayroon na tayo? Ang sagot ay pareho. Yung mapalad dito, yung mga blessing dito na binanggit ng Panginoon ay maaari nang maranasan ng isang mananampalataya at malulubos sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. So, nung nakaraan ay tinignan natin yung katangian na binanggit, unang katangian na binanggit dito, yung dukha sa espiritu. O nakita natin na ang pagiging dukha sa espiritu ay pagiging walang kakayanan sa kanyang sarili dahil sa kanyang kasalanan at walang ibang inaasahan kundi ang biyaya ng Diyos. At ngayon naman ay tinignan natin yung pangalawang katangian na binanggit ng Panginoong Hesus dito. Ito ay patungkol sa pagiging mapalad ng mga naahapis, pagiging mapalad ng mga nagdadalamhati. At ang pagpapala dito
sapagkat sila ay aaliwin. Dito ay isinalarawan ng Panginoon ang isa sa mga paradox sa Kristiyanong pamumuhay. Well, kung titignan natin sa mababaw na pananaw, ito ay pawang may kaibahan sa utos ni Apostle Paul na to rejoice always in the Lord. Dahil mas mapalad pala ang isang taong nahapis kaysa nagagalak. Kaya dapat nating maunawaan kung ano yung ibig sabihin ng Panginoon dito na hindi sumasalungat sa ibang mga talata ng Biblia. Ang mensahe dito ay a true believer is sorrowful because he sees the weight of sin and he will be comforted because of it. Ang isang tunay na mananampalataya ay nahapis sapagkat nakikita niya ang bigat ng kasalanan at aaliwin dahil dito. Ang kaligtasan sa biyaya ay nagmulat sa ating mga bulag na pag-iisip upang makita ang kaluwalhatian ni Kristo. Dahil dito tayo na walang pakundangan dati sa kasalanan ay namulat sa kaluwalhatian at kabanalan ng Diyos. Kaya wala tayong ibang nais ngayon kundi mawala na ng tuluyan sa makasalanang mundong ito, sa ating katawan na kung saan ay may natitira pa ring mga kasalanan. Dahil nalalaman natin na ito ay paglabag sa karakter ng Diyos. Well, dito ay makikita natin na sa kabila ng ating pagdadalamhati ay mayroong aliw na nanggagaling sa ating Diyos na Diyos ng lahat ng kaaliwan. So dalawang bagay ang nais kong sabihin dito. Una, a true believer grieves over his sin. Ang tunay na mananampalataya ay nahapis sa kanyang kasalanan. Pangalawa, he will be comforted in the present and in the time to come. Siya ay aaliwin sa kasalukuyan at sa darating na panahon. So una, a true believer grieves over his sin. Siya ay nahapis o nagdadalamhati dahil sa kanyang kasalanan. Ang hindi pangkaraniwang bagay na tungkol sa pahayag ni Kristo dito ay inuugnay niya yung kaaliwan ng Diyos sa pagluluksa, sa pagdadalamhati o sa tinatawag nating matinding kalungkutan. At sinasabi niya na ang daan tungo sa kagalakan ay sa pamamagitan ng mga luha, sa pamamagitan ng pagkahapis. Well, ang tangiang ito ay alam natin na salungat sa lahat ng prinsipyo ng mundo, sapagkat ang sinasabi ng mundo ay i-enjoy mo yung buhay mo sapagkat nag-iisa lamang yan. Nag-iisa lamang yung buhay mo, bakit ipamumuhay mo sa puno ng kalungkutan? Hindi ba may term dati na YOLO, no? You only live once. Diba? So enjoy. Dito ang sinasabi ng Panginoon, ang kagalakan ay dumarating sa pamamagitan ng pagdadalamhati. So ang kagalakan, yung joy, ay dumarating sa pamamagitan ng mourning. Ang katotohanan ng sabi sa Lucas 6 verse 21, mapapalad kayong tumatangis ngayon sapagkat kayo'y tatawa. Dito ay kinukundina ang kasiyahan at kaligayahan ng mundo. Ngunit ito ay nag-aalok ng biyaya at kaligayahan, kasiyahan at kapayapaan sa mga nagluluksa, sa mga nagdadalamhati. Ngayon, ano bang pinapatukuyan ng Panginoong Jesus dito sa salitang nahapis or sa salitang mourning? Kung hindi natin uusisain o titignan yung konteksto at ang salitang ginamit dito sa Grego, maaari nating sabihin na ito ay tumutukoy lamang sa mga kalungkutan ng tao. Tulad ng kalungkutan na nararamdaman natin kapag tayo nawalan ng mahal sa buhay o sa mga pagkadismaya na dumarating sa atin o mayroon tayo. Well, maaaring ito ay tama, lalo na kung ang ganitong kalungkutan ay nagdudulot ng kaginhawaan, dahil ang kalungkutan, hindi ba, madalas ay nagtuturo sa atin na pahalagahan ang mga mabubuting bagay at minsan ito ay nagtutulak din sa isang tao upang lumapit sa Diyos. Maaari na ito ang pinapatukuyan ng Panginoon dito sa salitang nahapis.
Dahil ang ginamit na salita ng Panginoong Jesus dito sa Grego ay yung pinakasukdulang pagdadalamhati. Yung pinaka mataas, no? Na kalungkutan, na pagkahapis. Ito ay tumutukoy sa matinding pagluluksa ng taong nawalang ng mahal sa buhay. Ito ang ginamit na salita ng pagdadalamhati ng ibalita kay Jacob na si Joseph ay patay na. Sa Genesis 37 verse 35. Ang sabi sa Genesis 37 verse 34, pinunit ni Jacob ang kanyang mga suot at nilagyan niya ng damit sako ang kanyang mga balakang at ipinagluksa ng maraming araw ang kanyang anak. So, ipinagluksa, ito yung salitang ginamit dito. Sa Mark 16 verse 10, makikita rin natin, noong ang mga disipulo ay nalaman yung kanyang kamatayan, sila ay tumatangis at nagluluksa. Sabihin na natin na kailangan talaga ng aliw ng isang taong namatayan o nawalan ng mahal sa buhay, ngunit hindi ito yung salita na pinapatukuyan ng Panginoon nang sabihin niya na mapalad ang mga nahapis o nagdadalamhati. Ibagaman ang Panginoon ay nangungusap, nagbibigay ng aliw doon sa mga nagdadalamhati dahil nawalan ng mahal sa buhay. Ngunit ang tinutukoy niya dito ay hindi dahil ikaw ay nagdalamhati dahil nawalan ka ng mahal sa buhay, kundi dahil sa iyong mga kasalanan. So sinasabi ng Panginoon dito, ikaw ay nagdadalamhati o yung pagdadalamhati na salita dito, ang dahilan niyon ay dahil sa iyong mga kasalanan. Ang bawat isa sa walong beatitude ay tumutukoy sa saloobin ng puso ng tao. At sa beatitudes na ito, tinutukoy ni Jesus ang ating disposisyon hinggil sa ating personal na kasalanan. Tandaan natin na isinalaysay ng Panginoon dito ang buhay sa kaharian ng Diyos. Kaya ang lungkot na isinasalarawan niya ay ang pagluluksa ng tao sa kanyang sariling kasalanan. Ito ay pagsisisi na siya ay nakagawa ng pagkadismaya sa harap ng banal na Diyos, sa harap ng Panginoon. Ngunit hindi lamang sa sarili niyang kasalanan, siya nagdadalamhati, siya nahahapis, kundi maging yung sa kasalanan ng iba o sa kasalanan sa kanyang kapaligiran o sa kasalanan sa mundo na kanyang ginagalawan. Kaya kapag nakikita natin ang ating sariling kasalanan, nahahapis tayo. Kapag naharap tayo sa kasamaan ng mundo, nahahapis tayo. Malalim na taos-pusong kalungkutan na sinasamahan ng mga luha dahil sa ating kasalanan at ng mundo na ating ginagalawan. Hindi ba't ito yung sinabi sa Santiago chapter 4, verses 8 to 10? Ang sabi doon, lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, mga makasalanan at pabanalin ninyo ang inyong mga puso. Kayong mga may dalawang pag-iisip, kayo'y managhoy, magluksa at umiyak. Palitan ninyo ang inyong pagtawa ng pagluluksa at ang inyong kagalakan ng kalungkutan. Itong pangalawang beatitude ay nagpapatuloy lamang mula sa unang beatitude na binanggit ng Panginoon dito. Itinuturo nito sa atin na ang tunay na mga disipulo ay hindi lamang nagsisimula na makita ang kanilang higit na pangangailangan sa biyaya ng Diyos, kundi higit pa roon, umaabot sila sa pagpapahayag ng malalim na kalungkutan at pagluluksa dahil sa kanilang mga kasalanan. Yan ang resulta ng ebanghelyo sa puso ng tao. Hindi niya lamang kikilalanin in a mere intellectual way na siya ay bankrupt sinner sa harap ng Diyos, bagkus kapag napagtanto niya na siya ay dukha sa espiritu, siya din ay mahahapis o magdadalamhati sa kanyang sariling kasalanan o malulungkot sa kanyang sariling kasalanan. Dahil ang isang taong hindi nahahapis sa kasalanan ay namumuhay in a hypocritical lifestyle.
Kapag ikaw ay hindi nagdadalamhati sa iyong mga kasalanan, ikaw ay nagpapakitang tao lamang. Ikaw ay nagkukunwari lamang na ikaw ay banal, ikaw ay naglilingkod sa Diyos, ikaw ay may relasyon sa Panginoong Jesucristo, thinking na okay lang mamuhay sa laman at sa espiritu at the same time. Halimbawa, yung isang dating baseball star ng Los Angeles Dodgers, na si Steve Garvey, nung siya ay naglalaro, ang tawag ng media sa kanya ay Mr. Clean. Hindi dahil siya ay kalbo, kung hindi dahil siya ay nagpo-profess na siya ay Kristiyano. Ngunit ang tawag sa kanya ng mga kasama niya sa team ay Mr. Phony, o sabi natin huwad o peke. Dahil ang kadahilanan nung divorce niya yung kanyang asawa, na kung saan ay meron siyang 2 anak, ay nagkaroon siya ng ugnayan sa pangalawang babae na nagsasabing nabuntis niya. Bago sila ikasal, nung ikalawang babae, ay nagpakasal muna siya sa pangatlong babae. Ang daming babae ito. At nung ito ay lumabas sa publiko, may pang-apat pa na babaeng lumabas. Nagsasabi rin na nabuntis niya rin ito. May isang commentator ang nagsabi na hindi itinatanggi ni Garvey ang sinasabi ng mga babae. Ang sabi niya, kung ang mga bata ay akin, tutuparin ko ang aking moral na obligasyon na labis kong pinapahalagahan dahil ako'y isang Kristiyano. Nung siya ay tinanong kung hindi ba siya nahihiya sa lahat ng kanyang affairs, ang sabi niya, mayroong layunin ang Diyos sa lahat ng bagay na nangyayari sa akin. Well, si Garvey ay isang halimbawa na wala kang makikitang pagkahapis sa kanyang sariling kasalanan. Bagaman hayag sa kanyang harapan na mali ang kanyang ginagawa, na ito'y pagkakasala, ngunit wala kang makikitang taus-pusong ay pagsisisi. Pero sa Biblia, madalas nating naririnig yung isang taus-pusong pagsisisi. Isang halimbawa, si David. Alam natin yung kanyang ginawa. Di ba? Siya ay nangalunya at para pagtakpan yung kasalanang ginawa niya, nag-lead pa ito sa murder. Nung pinatay niya yung asawa ni Bathsheba. Kaya ipinadala ng Diyos si Prophet Nathan para siya ay i-confront sa 2 Samuel chapter 12. Well, dito ay sinabi ni Bridges na mayroong 2 bagay na nagawa o pagkakasala na nagawa si David dito laban sa Diyos. Unang-una ay hinamak ni David ang salita ng Panginoon. Ang sabi nga sa 2 Samuel chapter 12 verse 9, bakit mo hinamak ang salita ng Panginoon upang gumawa ng masama sa kanyang paningin, at binanggit doon yung kanyang ginawa. At pangalawa, hinamak din niya yung persona ng Diyos. Sa 2 Samuel chapter 12 verse 10, kaya ngayon ay hindi nahihiwalay kailanman ang tabak sa iyong sambahayanan sapagkat hinamak mo ako. Ang sabi ni Bridges, despising the law of God is not just an expression of rebellion. It is also a despising of His very character, since His law is a reflection of His character. Well, ito ay totoo, hindi lamang sa napakasama ng mga kasalanan, katulad ng pangangalunya at pagpatay. Ngunit gayon din sa ating mga tinatawag na respectable sins, sa katulad ng pagmamataas, katulad ng pagkamakasarili, chismis, at iba pa. We are despising the Word of God and the person of God because of our sins. Kaya ipanalangin natin na makita natin ang ating mga sarili o ang ating mga sariling kasalanan bilang pagsuway sa kautusan at persona ng Diyos. Katulad ni David, sinabi niya, hindi ba sa awit 51 verse 4, laban sa iyo,
sa iyo lamang ako nagkasala. Magkasala man tayo sa ating kapatid o sa ibang tao, ang katotohanan ay sa Diyos tayo unang nagkakasala. Isa sa mga nakakalungkot dito ay maraming tao ang kinikilala na sila ay makasalanan, ngunit hindi nahahapis, hindi nalulungkot sa katotohanan sila ay nakaagawa ng kasalanan laban sa Diyos. Well, ito ay karakteristik ng isang hindi mananampalataya. Alam nila na ang kanilang pagkakasala ay mali, ngunit hindi nila nakikita na ito ay paghamak sa salita ng Diyos at sa kanyang persona, kaya walang pagsisisi. Ngunit ang tunay na mananampalataya is sensitive to the sinful realities sa kanyang buhay. Kapag siya ay nagkakasala, kino-confess niya ito sa Diyos, siya ay nahapis dito at siya ay nagsisisi. Yan ang isang tunay na mananampalataya. Katulad ng isinulat ni David Brainerd sa kanyang journal noong October 18, 1740, ang sabi niya, "In my morning devotions, my soul was exceedingly melted and bitterly mourned over my exceeding sinfulness and vileness." Ganyan ba tayo? Are we sensitive dun sa mga sinful realities sa ating buhay? In our everyday lives, are we aware or sensitive sa mga nagagawa nating pagkakasala? Well, ang tanong ay, kailan tayo huling lumuha dahil sa ating kasalanan? Kailan nating huling sinabi ang mga salitang, "Panginoon, patawad," na may kasamang pagdadalamhati? Kailan mo huling napagtanto at binigkas na ikaw ay kahabag-habag sa harap ng Panginoon? Hindi natin makikita ang kaseryosohan ng ating mga kasalanan at mahapis dito hanggat hindi natin nakikita na ito ay laban sa banal na Diyos. Na ito ay paglabag sa kanyang salita, paghamak sa kanyang persona. Ang totoong pagsisisi ay katulad dito sa Lucas 15. Noong napagtanto niya ang natitira na lamang niyang pag-asa ay ang kanyang ama, ito ang sinabi niya sa verses 18 to 19, "Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo." Nakikita mo ba na ang bawat kasalanan na ginagawa mo ay paghihimagsik laban sa Diyos at pagsuway sa kanyang kalooban? Sa panahon natin ngayon ay maraming mga tao na sinusubukan na pababawin ang kasalanan. Lalo na sa social media o marahil sa komunidad na kinabibilangan nyo. Dahil ang kasalanan ay nakakahiya, itinatago natin ito. Dahil tayo ay natatakot sa magiging resulta nito, ay pinamamahalaan natin ito, katulad ni David. Dahil ito ay pagkamakasarili, ay iniiba ng tao ang kahulugan nito. Dahil nais nating maging masaya, ay inahangad natin ito. Ngunit ang hindi natin namamalayan ay kapag pinapaliit natin ang kasalanan, ay hinahamak din natin ang biyaya at nawawala ang tunay na kagalakan sa ating buhay. Ang kagalakan na maranasan ang kapatawaran ng Diyos. Diba? Yan ang sinabi sa awit o sa Psalm 32. Ang sabi doon, mapalad siya. Happy. Siya ay masaya na pinatawad ang pagsuway. Na ang kasalanan ay tinakpan. Mapalad ang tao na hindi pinaratangan ng kasamaan ng Panginoon at sa kanyang espiritu ay walang pandaraya.
Hindi natin malalaman ng tunay na kagalakan hanggat hindi natin nakikinikilala ang pait ng kasalanang nagagawa natin laban sa Diyos. Katulad ng sinabi ni Thomas Watson, isang Puritan, "Till sin be bitter, Christ will not be sweet." Kapag hindi mapait sa iyo ang kasalanan, kapag hindi ka nagdadalamhati, nahahapis dahil sa iyong kasalanan, you will never experience the sweetness of Christ. Kaya mahalaga itong description na ibinigay ng Panginoon dito for us believers, na dapat ito ay mag-manifest sa ating mga buhay. Ang magandang balita dito, although we are still in this world, struggling sa mga remaining sins ng ating buhay, maaari tayong magalak sa Diyos. Sapagkat mayroong Kristo ang nagbigay ng kanyang buhay sa krus upang kansilahin ang lahat ng ating pagkakautang o pagkakasala sa Diyos. Ngunit kapag pinapaliit natin ang kasalanan, pinapaliit din natin ang krus at ang kabaitan at biyaya ng Diyos sa atin sa pagpapadala ng kanyang anak upang humalili sa atin at tumanggap ng kaparusahang nararapat para sa atin. Sa parehong paraan, kapag binabawasan natin ang kasalanan, nawawala din ang kagalakan. Mas pinipili natin ang hirap na dulot ng kasalanan kaysa kagalakan at kalayaan ng pamumuhay alang-alang sa pangalan at kaluwalhatian ng Diyos bilang kanyang mga tinubos. Kaya sinasabi ni Kristo dito, ikaw ay mahapis sa iyong kasalanan dahil yun ang daan tungo sa kagalakan. Ang katangian na ito ay paglalarawan ng isang tunay na Kristiyano. Ngunit walang sino man sa atin makapagpapakita nito ng katangiang ito ng lubusan. Maging, hindi ko sinasabi na I am very good pagdating sa aspetong ito. May mga times na hindi rin ako nahahapis sa aking mga kasalanan. Ngunit yung hamon sa atin ay hindi man natin maipakita ng lubos. Yung pagkahapis sa kasalanan, kailangan nating lumago dito. Kailangan nating mag-grow dito. Katulad ni Jonathan Edwards, ang sabi niya, I have had a vastly greater sense of my own wickedness and the badness of my heart than ever I had before my conversion. Katulad ni Apostle Paul, hindi ba, kung maaalala nyo, tinitignan niya yung kanyang sarili bilang chief of, I am the foremost, sabi niya. Hindi ibig sabihin na si Paul, nung siya ay naging Kristiyano, ay lumala yung kanyang pagkakasala. Ngunit, habang siya ay lumalago bilang isang Kristiyano, mas lalo siyang nagiging aware sa mga kasalanan sa kanyang buhay. Mas lalo siyang nag-grieve. Mas lalo siyang nag-mourn. Mas lalo siyang nagdadalamhati. Bilang tanong, tayo ba ay lumalago sa katangiang isinilarawan ng Panginoon dito sa na pagkahapis sa kasalanan? Dahil ang katotohanan, habang tayo ay mas napapalapit sa Diyos, ay mas lalo nating nararamdaman ang pagdadalamhati sa lahat ng bagay na labag sa kanyang kalooban. Kaya bilang mga mananampalataya, tayo ay maging ugalian natin na maging sensitive sa mga sinful realities sa ating buhay. And let us grow sa description ng Panginoon dito na pagkahapis. So pangalawang bagay, ang taong ito ay aaliwin sa kasalukuyan at sa darating na panahon. Ang pangako na binanggit ng Panginoon dito ay kaaliwan.
Sabi niya, di ba, blessed are those who mourn, for they will be comforted. Sapagkat sila ay aaliwin. Kaaliwan para sa mga taong nadarama ang kanilang kasalanan at nagdadalamhati dahil dito. Well, sa unang banda, mayroong kaaliwan na malaman na tayo ay pinalaya na mula sa parusa ng kasalanan na kung saan ay kamatayan. Ipinahayag sa atin ng Biblia na tayo ay patay dahil sa ating mga pagsalangsang at kasalanan. Wala tayong karapatan sa Diyos, kundi ang pagkahiwalay at walang hanggang kamatayan. Yan ang nararapat sa atin because of our sins. Ngunit si Kristo ay dumating upang maging pampalubag loob o propitiation sa puot ng Diyos. Siya ang humalili sa kaparusahan na dapat para sa atin. Tinanggap niya ang puot ng Diyos sa kanyang sarili. Binayaran ng buo ang parusa para sa ating kasalanan at isinalin ng Diyos ang katuwiran ni Kristo para sa ating sumasampalataya sa Kanya. Upang tayo ay makita bilang ganap na katanggap-tanggap sa harap ng Diyos. Hindi lamang tayo pinalaya ni Kristo mula sa kapangyarihan ng kasalanan sa nakalipas, ngunit maging sa kapangyarihan nito sa kasalukuyan. Iyan ay kaaliwan din sa isang tunay na mananampalataya. Ang ibig sabihin nito, dahil si Kristo ay nagtagumpay na sa kasalanan at kamatayan, tayo din na sumasampalataya sa Kanya ay nagtagumpay na din at magtatagumpay dahil tayo ay kaisa ni Kristo. Ang sabi nga sa Romans 8 verse 37, ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umiibig. May mga nagtuturo na hindi ka maaaring magtagumpay sa kasalanan sa mundong ito, ngunit ito ay hindi totoo. Totoo na ang presensya ng kasalanan ay dito pa rin sa atin. Mayroon pa rin tayong remaining sins. But 1 John 1 verse 8 said, sinabi doon, kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Ngunit sa kabila ng katotohanan na ang kasalanan ay nananatili pa rin sa isang Kristiyano o mayroon pa ring remaining sins habang siya ay nabubuhay, ngunit maaari siyang magalak sa kanyang pagharap sa kasalanan sa araw-araw because he is in union with Christ and his comfort is because he is already victorious. Siya na ay nagtagumpay dahil kay Kristo. Totoo na nakakapagod makibaka sa araw-araw sa kasalanan. At ang nais natin na mga mananampalataya ay mapalaya na ng tuluyan dito. At nais natin na dumating na ang Panginoong Jesucristo para matapos na ang mga bagay na ito na ating pakikibaka sa kasalanan. Hindi natin alam kung kailan mangyayari yun, yung pagbabalik ng Panginoon. Ngunit habang nandito tayo, yung kaaliwan natin, sa kabila ng ating pakikibaka sa kasalanan, ay maaari tayong magpahinga sa biyaya ng Diyos kay Kristo Jesus. We can rest in Christ. Sa tuwing ikaw ay nahatulan ng kaaway na ikaw ay makasalanan, tumingin ka kay Kristo. Hindi ba siya mismo ang nagsabi sa Matthew 11 verse 28? Sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nalulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Nakakapagod ang kasalanan. Nakakapagod ang magkasala. And it is disappointing. Maging sa sarili natin, na-disappoint tayo, hindi ba? Sa tuwing tayo nagkakasala. Napapagod tayo. But Christ is calling us to rest.
And isang pagpapala that we have Lord's Day. Dahil maaari tayong magpahinga sa kanyang biyaya, sa kanyang presensya. Ang kaaliwan na ito ay ang kapayapaan ng Diyos. Na ang sabi sa Biblia, hindi maaabot ng pag-iisip na siyang nagpupuno sa puso ng isang tao. At ang nakakamangha dito, yung kaaliwan dito ay agaran. Ito ay dumarating ng personal o sa persona ng banal na espiritu. Sinasabi ng Panginoon, gusto mo ng kaaliwan? Ikaw ay mahapis. Gusto mong maging masaya? Ikaw ay magdalamhati. Hindi sa anumang dahilan, kundi dahil sa iyong kasalanan. Ano po, si Martin Luther ay kilala natin na dumaan sa maraming taon ng kanyang buhay bilang isang lubos na nagdalamhati dahil sa kanyang kasalanan. Siya ay nakakulong sa isang system o theological system na hindi kailanman makapagbibigay ng tunay na pag-asa sa kapatawaran ng kanyang mga kasalanan. Si Luther, ibinuhos niya ang kanyang sarili sa pag-aayuno, mahabang oras na panalangin at madalasang pagsisisi. Isinalarawan ni Luther ang yugtong ito ng kanyang buhay bilang isang taong desperado. Ngunit nang mabasa niya ang sulat ni Paul sa Romans at natagpuan ng biyaya ng Ebanghelyo, ay doon lamang niya natagpuan ang kaaliwan para sa kanyang kasalanan. Totoo yung sinabi ni Augustine, hindi ba? Our heart is restless until they rest in you. Kapag ang kaaway ay nahatulan siya sa kanyang mga kasalanan, ay ito ang sinasabi niya, I admit that I deserve death in hell. What of it? For I know one who suffered and made satisfaction on my behalf. His name is Jesus Christ, Son of God, and where He is, there I shall be also. Diba? Yan din naman ang sinabi ni Paul sa Romans 8 verse 1. Ngayon wala nang kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus. Iyan ang aliw ng mga nahapis. Sa kabila ng kanilang kasalanan at sa kabila ng kasamaan ng kanilang puso. Kaya mahalaga, muli ay paalala sa atin that we should preach the gospel to ourselves every day. Sabi nga, ang pangangaral ng Ebanghelyo sa iyong sarili araw-araw ay ang aktibong espiritual na disiplina na pagpapala sa iyong puso nang natapos na gawain ni Kristo upang labanan ang kasalanan, labanan ang pagiging matuwid sa sarili at magpahinga sa biyaya. Kabilang dito yung pagkilala sa iyong pangangailangan para sa awa, pagyakap sa iyong pagkakilanlan bilang anak ng Diyos, at pagsentro sa iyong pang-araw-araw na buhay sa katuwiran ni Kristo kaysa sa ating sariling pagganap. Totoo na tayo ay maaaring maging malungkot sa kasalanan, ngunit maaari rin tayong maging masaya dahil sa ginawa ni Kristo sa cross. At ang pinakasukdulan sa pangakong kaaliwan na ito ng Panginoong Jesus ay sa araw ng kanyang muling pagbabalik, hindi na tayo kailanman mahapis. Sa kanyang muling pagbabalik, hindi na tayo kailanman magdadalamhati, malulungkot. Ang lahat ng hapis at dalamhati na sanhi ng kasalanan ay wawakasan ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Hindi ba yan ang sinabi sa Revelation chapter 21? Ang sabi doon, masdan ninyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, siya'y naninirahang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos na mismo ay makakasama nila at siya'y magiging Diyos nila at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati, o ng pagtangis man, o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. There will come a time na tayo ay lubusang aaliwin
ng Diyos sa kanyang muling pagbabalik. Pero hindi pa tayo dumarating dyan. Nalulungkot pa rin tayo dahil sa hirap at kamatayan, dulot ng kasalanan sa mundo. Ngunit sa kanyang muling pagbabalik, magiging ganap ang kaaliwan ni Kristo sapagkat doon lamang mawawala ang kasalanan at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa ating mga mata. Alam natin ang istorya, hindi ba, nung mayamang lalaki at ni Lazaro. Nung sila ay nabubuhay sa mundong ito, ang mayaman ay nararanasan ang lahat ng kaginhawaan. Ngunit si Lazarus, ang karanasan ay kabaliktaran. Siya ay lubos na naghihirap. Siya ay umaasa lamang doon sa mga mumo, yung mga nalalaglag doon sa pagkainan ng mayaman. At siya ay maraming sugat, hindi ba? Kinakain, ay dinidilaan ng aso. Kaya yung sabi nga nila, kung ano yung kinamatay ni Lazaro, rabies daw. Ngunit, nung sila ay namatay, ay nag-iba ang kanilang estado. Si Lazarus ay nasa kandungan ni Abraham. At ang mayaman ay nasa Hades. Nagdurusa doon. Ang sabi nga niya, kahit isang patak lamang ng tubig, sapat na yun sa akin. Ang sabi sa Luke 16 verse 25, sa kanya, subalit sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabubuting bagay. At si Lazaro naman ay ang masasamang bagay. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito at ikaw ay nagdurusa. Kaya, yung pagdadalamhati, yung pagkahapis sa kasalanan, sa kabila nito, tayo ay magpatuloy. Let us endure. Mahirap, nakakapagod, ngunit sa araw-araw, may comfort because of Christ. At balang araw, tayo ay lubusan ng lalaya dito. Sa mga hindi mananampalataya, ang katotohanan, alam mong kasalanan yung ginagawa mo. Alam mong mali ang iyong ginagawa. Ngunit yung katotohanan din, hindi ka nahapis dahil dito. Dahil hindi mo nakikita na ito ay paglabag sa persona, sa karakter ng Diyos na lumikha sa iyo. At darating ang araw din, na katulad ng mayaman, dito, kung ikaw ay hindi magsisisi sa iyong mga kasalanan, at mananampalataya kay Hesukristo, ikaw din ay magdurusa ng pangwalang hanggan. Ikaw ay nagdadalamhati dito marahil sa mga problema, sa mga bagay na hindi ayon sa iyo, at lalo kang magdadalamhati kapag ikaw ay walang relasyon kay Jesus. Balang araw. Kaya ang hamon ko sa iyo, habang nararanasan mo ang habag ng Panginoon, habang naririnig mo yung pakangaral ng Ebanghelyo, ikaw ay magsisi sa iyong kasalanan at ikaw ay manampalataya sa Panginoong Hesukristo na nagbigay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para sa makasalanan na katulad mo at katulad namin. At tulad ng sinabi ng Panginoon dito, mararanasan mo rin yung katangian na ito. Na bagaman ikaw ay umahapis, merong kaaliwan kay Kristo. At balang araw sa kanyang muling pagbabalik, ay malulubos din, katulad ng mga sumasampalataya kay Kristo, ang iyong kaaliwan dahil ikaw rin ay mapapalaya
dito sa mundong ito. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, tunay na may aliw sa kabila ng aming pagdadalamhati sa aming mga kasalanan. Dahil kay Kristo, bagaman kami ay paulit-ulit na nagkakasala, paulit-ulit na nagdadalamhati, ngunit may aliw kayong ipinangako, Panginoon, sa bawat isa sa amin. At aliw na lulubusin ninyo sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Jesus. Kaya, Panginoon, patuloy na kayo ang siyang magbigay sa amin ng lakas to endure, ng tibay, Panginoon, upang lumakad ng may katapatan sa pagkatawag niyo po sa amin. Idinadalangin din namin, O Diyos, kung mayroon man dito na hindi pa sumasampalataya sa aming Panginoong Jesus. Ipakita niyo po sa Kanya, Panginoon, yung Kanyang pangangailangan sa tagapagligtas. Ipakita niyo po sa Kanya na Siya ay makasalanan at nangangailangan ng Kristo sa Kanyang buhay. At nawa, Panginoon, sa inyong habag, sa inyong biyaya, iiligtas niyo po siya. Baguhin niyo po ang Kanyang puso at makita niya yung realidad, Panginoon, ng Kanyang kalagayan sa inyong harapan. At siya po ay kumapit, manampalataya at magtiwala sa ginawa lamang ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat pong muli sa inyo, Panginoon, at sa inyong mga salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.